Punta na natin si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Alvin, at lahat ng nakikinig at nanonood. Are you happy na sa wakas ay bumigay din yung ICI at ila-livestream na po ang kanilang proceedings dyan sa Taguig? Well, it's about time na ma-livestream na yan. Pero sana malaman din natin kung ano yung mga naging testimonya ng tinawag na dati ng mga testigo. That's what I was saying kanina. Paano ikako yung mga testigo? Kasi yun ang mga malalaki. Andun sina former Speaker Romualdez, andun sina former Senator Grace Poe, Congressman Toby Tiangco. Ang mga Bryce at nagsalita din sina Bryce Hernandez doon, pati si Alcantara. Hindi ho ba? Nandun yung mga malalaking cast of characters, Congressman. Yes, at para tayong nasa gitna na ng isang kwento, pero hindi natin alam kung ano yung naunang nangyari. At kaya nga nung una pa lang kami ay naghain ng isang House Bill para gawing public ang hearings ng Independent Commission at bigyan din siya ng ngipin. Kasi sa ngayon ay kulang pa rin yan ng ngipin, wala pang contempt power yan. At pati ang subpoena power niya medyo half-baked lang. Opo. So anong suggestion po ninyo so that we can get a clearer picture? Kasi tama po kayo, parang pumasok ngayon yung publiko sa kalagitnaan ng palabas. Hindi natin alam anong nangyari doon sa umpisa. Well, kung maaari, kasi ang alam ko naman ay na-document nila yung mga dating hearings. Maganda kung available sa publiko yan. Kung hindi man ay at least yung mga documents, yung mga statements, kung may transcript sila ng proceedings, ma-access naman natin yan. Opo. Naniniwala din po ba kayo, Congressman Chel, sa concern naman ng iba na parang magmala circus yung mangyari at baka masira ang pangalan ng ilan sa mga haharap kapag yan ay ni-livestream? Hindi naman, kasi para sa akin, mas dapat iting ang right natin, ang karapatan natin na malaman yung buong katotohanan. At meron naman pa rin magagawa at makokontrol ng Independent Commission yung proceedings. Kung talagang kinakailangan, general rule, dapat public talaga ang hearings. Pero kung kinakailangan na magkaroon ng executive session, pwede naman yon. Yun lang, ay ang nangyari kasi baliktad eh. Hindi natin alam yung nangyayari sa loob at lahat nagtataka kung ano na ba ang status nitong investigasyon. It's about time na buksan na to at malaman din natin yung nangyari dati. Opo, but moving forward, Kong, ano pa ang iba ninyong suggestion sa ICI para nang sa ganon ay ma-realize natin yung full benefit ng live streaming? I wonder though kung papayagan yung mga major television stations to do their own live. Kasi may capability din kami na i-live hindi lang magbe-base doon kung ano yung pinapa-live stream nung ICI. Tama yun at hindi natin alam. Maganda kung maitanong din ng media sa ICI yan kung okay ba sa kanila so that you can set up. But aside from that kasi, yung aming yung purpose sana ng bill namin ay hindi lang flood control projects ang tingnan nitong Independent Commission. Kasi meron din tayong nakukuha mga balita na yung ibang mga public works ng DPWH ay marami rin mga question at marami rin issues ng corruption. Tama. At yung isa rin na binigay namin na power sa gusto namin maitayo yung Independent Commission ay meron siyang sunset clause. Hanggang 2 years ang kanyang buhay bilang komisyon. Opo. Pero sa ngayon kasi ito ay gawa lang ng Pangulo, depende talaga yan sa discretion ng executive natin. Opo, so mas gusto po ninyong palawakin pa po na hindi lang flood control projects kung hindi iba pang related din sa infrastructure. Yes, dahil sabi nga di ba, parang tip of the iceberg lang daw ang mga flood control projects at kailangan natin malaman yung kabuuan mga anomalya kung meron man sa DPWH para magkaroon ng pananagutan. Yan yung matagal na rin natin iniintay. At meron pa kaming isang panawagan sana, Alvin Opo. na gamitin ng pamahalaan yung kanilang kapangyarihan sa ilalim ng forfeiture laws, yung Republic Act 1379.
Ano nga na yun? hindi. Ipaliwanag nyo nga kung ano ibig sabihin ng forfeiture sa mga kababayan natin. Ang forfeiture, ano yan kasong civilian, so hindi naman kailangan na intayin pa yung mga criminal cases. Pwede nang i-file ng Solicitor General yan, basta't may ebidensya na yung isang opisyal ng pamahalaan ay may ill-gotten wealth. So ito ay ibang mekanismo sa ilalim ng batas para mabawi natin yung ninakaw na pera ng isang opisyal. At ito ay hindi naman kailangan na magkaroon ng kasong kriminal basta't may ebidensya na halimbawa sa SALN ito lang ang kinikita ng isang opisyal. Pero nakita natin sa social media, meron pala siyang Ferrari, meron pala siyang mamahalin na relo na worth 10 million. Ayun ay ebidensya na may ill-gotten wealth ang isang opisyal at dapat bawiin yon. So for example, itong mga taga DPWH, halimbawa yung Bryce Hernandez, example lang po ito, I'm not saying na ito yung pwedeng gawin, pero pwede din na gawin ng gobyerno. Nakita naman natin, nagbabalik nga siya ng iba't ibang properties, hindi ho ba? Yung sinasabi ni Kong, yung forfeiture doon, baka may iba pa siyang ari-arian na hindi akma sa sweldo niya, pwede na agad siyang sampahan ng kaso for forfeiture para makuha na natin antemano bago pa man masolusyonan o ma-resolve ang criminal cases. Opo, at yan ang pinakamabilis at pinakamadali na available na mechanism sa batas natin para at least man lang ay makuha na natin yung mga ari-arian na dapat naman ay ibalik sa gobyerno. Yung forfeiture ba, does it, dapat tangible assets ba yun? O pwedeng forfeiture din sa, yung parang insurance halimbawa, or alahas, or deposit, bank deposits. Pwede din yon, kasali din yun sa forfeiture? Opo, hindi lang naman real property ang kasama dyan, pati ang mga personal properties. Pasok doon ang mga jewelry at iba't ibang mga ari-arian. At yan ay nasa batas mismo yan ng Republic Act 1379. Pero sino dapat ang mag-i-initiate nun, Congressman? You mentioned Solicitor General, pero sino dapat ang mag-i-initiate ng forfeiture? DOJ ba yan? Kaninong trabaho yan? Sino dapat ang mga jewelry at iba't ibang mga ari-arian. At yan ay nasa batas mismo yan ng Republic Act 1379. Pero sino dapat ang mag-i-initiate nun, Congressman? You mentioned Solicitor General, pero sino dapat ang mag-i-initiate ng forfeiture? DOJ ba yan? Kaninong trabaho yan? Solgen, Office of the Solicitor General. Pero maaring mag-file ang sino mga mamamayan ng petition para mahikayat ang Solgen na gawin yan. Pero hindi rin naman kailangan hintayin ng Solgen. Pwedeng on their own mag-file na sila ng petition for forfeiture. Okay. Two more topics. Mayroon pa tayong mga 8 minutes left, Congressman. Ang sinasabi ng ibang mambabatas, lalo na yung mga pro-Dutertes, tumbukin nyo kasi sinong utak. Ganun palaging linya nila, di ba? Pag nalilihis sa kanila yung usapin, tumbukin nyo sino ang mastermind. I was wondering though, natutumbok ba natin kung sino ang pinakamataas na involved sa katiwalian na ito o hanggang dyan lang tayo sa mga medium, small to medium fishes in the ocean, so to speak? Depende kasi yan sa ebidensya at kung sino ang magsasalita, kung ano yung hawak ng pamahalaan. At hindi natin alam sa ICI kung ano na yung nasagip nilang ebidensya. Maganda rin na malaman kasi yung paper trail at yung electronic trail ng pera. Kasi doon talaga magkakaalaman kung sino ang nakinabang dyan sa mga project na yan. Kaya ang laking bagay yung subpoena power ng isang commission na kung hindi ilalabas yung dapat ilabas ng mga papeles ay meron sila rin contempt power. Yun ang kulang sa ating independent commission At para malaman din yan ay malamang kung meron mga whistleblower na pwedeng magturo kung sino yung pinakamatataas na opisyal na nag-utos nito o nakinabang dito, doon din natin makikita kung sino dapat ang mananagot. Po, pero naniniwala ka ba, Congressman Chel, na ang pinakamataas hanggang kay Zaldico lang yan? O hindi, it goes all the way up hanggang sa pinakatuktok, meron pang mga taong involved?
Alvin, kung titingnan natin kasi yung sitwasyon, ang, di ba, mismo ang kwento nila Bryce noon nung humarap sila sa Kongreso ay galing pa sa, nagsimula pa ito sa budget. Mm. Ibig sabihin ay doon pa lang ay meron ng mga nagsasama-sama, nagko-conspire para makuha nga yung pera na at nakawin yung pera ng ating pamahalaan ng mga public funds. I don't think that a crime like this can be done without higher-ups being involved. Pero syempre, ano natin yan, parang pinapresume natin yan. Ang kailangan at kaya nga tayo may independent commission at kaya rin kami nag-file ng House Bill 4453 para mismong makuha yung kailangan na ebidensya para mapatunayan yan sa husgado. Ayan si Doris, so tama yung term niya, tamang duda, hanggang tamang hinala lang tayo. I think dapat maintindihan ng mga kababayan natin, Congressman Chel, na madali kasing magpangalan na, hindi, malamang si Kwan involved yan. By the way, malamang. Pero ang kailangan natin ebidensya kasi, dahil kung wala namang ebidensya, madidismiss lang po yan Hindi sa dulo. tatayo. Hindi Hindi tatayo. tatayo. Pero sa pantahan natin, hindi ako naniniwala. Mukhang may ano yan, may sangkot yan, may alam yan. Oo, parang open secret naman na nangyayari yan. Pero Ano ebidensya mo? hindi pwede ang open secret sa korte. Yun na nga, di ba, Kong Chel? Yun at kailangan syempre kung kasong kriminal yan ay proof beyond reasonable doubt. Medyo mataas ang standard. Pero balikan ko yung forfeiture. Yung forfeiture, hindi naman kailangan ng proof beyond reasonable doubt yun. Ang kailangan lang dun ay preponderance of evidence dahil civil case lang yun. Madaling mapatunayan yun. Opo. So kung kung may ebidensya na ang ICI na may mga ill-gotten wealth ang mga opisyal, dapat habulin na yon at filean na ng forfeiture case. Pero yung forfeiture na yun, Congressman, parang guilty ka na rin kasi the fact na nabawi sa'yo Hinila ang mga ari-arian na yun, hinila. parang ang implication nun, guilty ka. Saan mo kinuha ang perang pinambili mo nun galing sa kurakot? Kasi hindi naman kaya ng sweldo mo eh. Parang ganun pa rin yung implication nun, di ba? Yes, at yun ang susunod dapat na hakbang na tuluyan na ng kasong kriminal. Oo. Pero kung hindi po mapatunayan yung hinila ng mga gamit niya, pwede bang ibalik pa sa kanya? Pero siyempre, hindi naman i-declare na forfeited yung ari-arian niya kung wala naman na sapat na ebidensya na talagang ill-gotten yun. Yun. Mabuti yan at makikita na natin dapat yung mga salin ng opisyal dahil yun ang isang magiging basehan kung sa anong lehitimong kinikita niya. Tapos titingnan natin kung ano yung mga pinapakita nilang at ano mismo yung mga kanyang ari-arian. At doon natin malalaman kung may ill-gotten wealth yung opisyal. Ayun, Opo, sige. opo. Kung thank you sa oras mo ha. Maraming salamat as always sa pagpapaliwanag. Although parang may dumaan sa social media ko na parang niloloko ka na naman tungkol sa ipin mo. Ano bang issue doon? Bakit? Alam mo pa din, 'di ba dati? Hindi ko na alam, hindi ko na. Ano kaya yun? Hindi na siya pinapan. Hindi ba pa naalala mo naging kaaway to ni dating Pangulong Duterte? Ay, wala oo. nang mabato sa kanya pati ipin pinapakialaman. Kaya nga, Oo. parang pagkagwapo-gwapo. Basta ang kailangan natin, may ngipin ng batas. Yeah! Yun! Natumbok mo, Kong! Thank you, Kong. Mabuhay ka, Kong. Thank you. Maraming Mabuhay po. salamat.